Halos kalahating milyong Pilipino na walang trabaho at libu-libong posibleng madagdag sa kategorya ng mahihirap. Ilan lang yan sa pinangangambahang pangmatagalang epekto sa bansa ng nagpapatuloy na gera sa Middle East. Nakatutok si Joseph Moro. Sa pag-aaral ng gobyerno, hindi lamang presyo ng bilihin ang magiging problema kapag tumagal pa ang gulo sa Middle East. Sa joint hearing ng 13 komite ng Kamara kanina, nagbabala ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev na posibleng dumami ang mawalan ng trabaho. Nasa 200,000 hanggang 340,000 na mga Pilipino ang maaaring mawalan ng trabaho ngayong taon, lalo na kung uuwi ang 5% ng mga OFWs mula sa gitnang silangan. At kung 25% ng mga OFW ang uuwi, maaaring pumalo ang bilang sa halos kalahating milyon sa taong 2026. Meron at meron po talaga work reduction, work disruption, merong mga nabawasan ng working hours. Kaya ito po sila po yung tinutulungan natin. Mas maraming walang trabaho, mas maraming magiging mahirap. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, mas mataas daw ang poverty incidence kaysa sa inaasahan nila ngayong taong ito. Nasa 150,000 hanggang 600,000 ng mga Pilipino ang madadagdag sa kategorya ng mga mahihirap at pag mas nagmahal pa ang krudo, pwedeng umabot ang bilang sa 650,000. Bagay na may epekto sa dami ng kailangang bigyan tulong ng gobyerno. That has implications on our assistance programs later. Kaya raw binuo ng Pangulo ang Uplift Committee o ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Ayon sa Department of Budget and Management, nagtabi na sila ng lampas 200 billion pesos para sa iba't ibang programa ng gobyerno para sa mga apektado ng krisis. Pinagtitipid na rin ng DBM ang lahat ng ahensya ng pamahalaan. Time for us to be thinking about a more a high prices scenario staying with us for quite some time. Paglilinaw naman ni Energy Secretary Sharon Garin, maaaring naging pinakamabilis ang pagtaas ng presyo ng langis sa Pilipinas, pero hindi raw tayo ang may pinakamahal na gas. Actually, we are the highest in the percentage of increase, but we are not the highest in price. I said that. We're actually one of the in the middle sa price compared to the rest of the world. We are just the most vulnerable in terms of like what's happening now. Yung response niya, tayo yung pinakamataas na akyat. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.